Napakaganda ng topic natin. Justin Brownlee maglalaro na po, kumpirmado na sa Indonesia. At Kai Sotto, hindi talaga maglalaro sa Summer League. Pero matutukoy na natin kung makakakuha nga ba ito ng NBA contract sa month of July. Dahil sa nalaman ko, ibabahagi ko po sa inyo. Simulan natin kay Justin Brownlee. Dahil importless ang PBA ngayon at walang game ang Gilas ay bakante ito ngayon, pero andito siya sa atin sa Pilipinas. Nanood pa nga po ito kahapon ng volleyball game. So ngayon, naibalita ko nung nakaraan na dito lang si JB at hindi maglalaro overseas. Ngunit may nabasa ako sa Indonesian page na maglalaro ito sa Indonesia. Kaya nagpin po ako ng comment sa video ko na yon nung time na yon. At eto na nga po mga kaibigan, kumpirmado na ayon na mismo kay Brownlee. Via spin.ph, maraming salamat po. Yes, I will play professionally in Indonesia for a couple of months, ika ni Brownlee. At si Tim Cone daw talaga nagtulak sa kanya para maglaro dito para condition ito. At hindi pa man niya pinapangalanan ng team ay sinabi niya na sa linggo ay lilipad na siya patungo ng Indonesia. At ang contract daw niya ay hanggang June. Tamang-tama kasi next Gilas call-up niya ay ang FIBA OQT sa Latvia sa July. Ngayon, punta na po tayo sa major topic natin, ang ating pambato na si Kai Sotto at yung mga bagay na nalaman ko sa ating mga sources. Napakabilis ng araw. 2 linggo na lang ang March, April na. Nalalapit na nga talaga ang NBA Summer League. Pero ang malaking tanong at palaisipan sa mga solid fans ng ating pambato na si Kai ay makakalaro nga ba ito dito dahil na rin magkasunod ang Gilas Games ni Kai sa Latvia at sa Summer League. So eto mga kaibigan ng official schedules, tignan natin July 3 and 4 yung laban ng Gilas dito sa Latvia sa OQT. Ang Summer League naman eto sa Las Vegas at July 12 hanggang 22. So 8 araw lang ang pagitan mga kaibigan, medyo maiksi. Pero kung gugustuhin talaga ay pwede naman maglaro si Kai dito sa NBA Summer League. Ngunit 2 source na po ang pinagtanungan ko at iisa lamang po mga kaibigan na sinagot sa akin. Malamang sa malamang daw po ay hindi maglaro ang pambato natin sa Summer League ngayong taon. Totoo po yan at para sa akin alam naman natin ang advantages at disadvantages ng Summer League. Kung exposures lang talaga ang pag-uusapan ay wala na po talagang uuna sa exposure na may ibibigay ng NBA Summer League para makakuha ng NBA contract. Ngunit kung walang kasiguraduhan ng playing time at mababangko lamang ang isang player ay para sa akin ay parang makakasama pa nga ito sa ratings ng isang player. At sa nakikita ko, kaya sobra pong naghahanda, nagpapalakas at nagpapalaki ng katawan si Kai ay para sa laban nito dito kina Porzingis at Bitadze sa Latvia. Dahil ito po ang napakagandang exposure kay Kai para sa NBA. Kasi mapapanood talaga ng lahat yan at dapat talaga mga kaibigan magpasiklab dito ang pambato natin sa bakbakan nila ni Porzingis at Bitadze. Kasi dyan masusukat ng NBA teams, scouts at GMs kung pwede na talagang pambato natin sa NBA. Ang maganda ay mahaba ang playing time ni Kai dito sa Gilas at may play. At ang pinakamahalaga pa, kitang-kita natin na gusto ng coach ni Tim Cone ang ating pambato ni si Kai Sotto at gusto nito itong tulungan sa NBA. So eto mga kaibigan, sabihin ko na po ito sa inyo dahil solid kayo na taga-suporta ng pambato natin. Ito yung sinabi sa akin ng source sa mga kaibigan, malamang hindi talaga mag-Summer League si Kai at maglalaro lamang ito sa NBA Summer League kung may sigurado siyang contract sa NBA team. So maganda yan mga kaibigan, parang may basehan na tayo sa July sa NBA status ng pambato natin kung makukuha siya this year o hindi pa. Pero malaki ang tiwala ko kay Kai mga kaibigan na dadating talaga ang araw na makukuha talaga at makukuha siya sa NBA. Kaya hiling ko lang po, suportahan po natin ang ating pambato na si Kai Sotto at iwasan po natin ang bashing. At alam ko, may gusto kayong sabihin, maaari na po kayong mag-comment dyan mga kaibigan sa baba. At babatiin ko lang po yung mga nagpapabati sa akin. Batiin ko lamang po si Ama ng Kusina Channel, Manuel Pesay, Ferdinand Madamba, Ngangoy TV, Lanyohan Family ng Sambuanga, Kamikasi, Ronman, Joey Del Mundo at Kuya Raul Ramos. Maraming salamat po sa inyo.